Hello, kamusta na tayo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pag-iingat na niya sa ating lahat. Na hindi niya tayo pinapabayaan. At lagi siya nakagabay sa atin, lagi siya nakatingin sa atin. May mga problema man tayong dinadanas sa araw-araw, pero iniingatan tayo ni Almighty Father. Lagi siyang nakasalo, okay? So ang gagawin natin is magpe-pray sa Kanya para humingi ng kalakasan. Ganun lagi ang gagawin natin. Kahapon or last time, ang binasa natin is 1 John chapter 1. So ngayon, 1 John chapter 2 na tayo. Pero bago yan, basahin muna natin itong parable of the talents or parable of the bags of gold. Kasi yung talent, unit ng money siya nung time ni Jesus Christ. Tawag talent. So, ibig sabihin ito, pera, parable of the money or parable of the bags of gold. Yung ginagawa nun yung pera, di ba? Bilog ang pera, no? Sa ngayon, hindi na bilog ang pera. Pero nung time ni Jesus, nung time nung unang panahon, ang pera is bilog. Kasi, kaya siya bilog dahil yung pera naman talaga is gold. Gold or silver. Ngayon, pag nagmimina sila ng ginto, tapos nakakakuha sila ng gold, tinitimbang nila yun, nilalagyan nila ng kung magkano yun, no? Tapos, pinipit-pit nila. So, pag pit-pit nila, syempre, kumuha man kayo ng malambot na bakal, pit-pitin nyo, ano ang magiging korte? Di ba bilog? Kaya, bilog yung pera nung time na yon. Pero ngayon, at saka gold and silver. So, ngayon, ang pera natin ngayon is papel na lang, ano? Ha? Totoo bang kayamanan yun? Papel lang yun. Okay? Papel lang yun. Yung totoong pera is nakabase sa gold. Ngayon, nasa na yung mga gold na yon? Or yung mga silver, asa na yon? Hindi yun naging alahas ninyo, no? Hindi yun naging sot-sot yung alahas. Kulang yan. So, yung maraming mga gold na yon, naipon yon, naging gold bars, nasa bangko ngayon yon. Sila ang nag-iingat ngayon ng mga gold bars ay ang bangko. Okay, pero may mga bangko ngayon na nagpiprint na lang ng money kasi kulang na ang gold natin sa bangko. Okay? Tapos nagiging digital. So ano yung digital na lang yon, no? Anyways, napunta tayo doon kasi nga ang pag-usapan natin is parable of the bags of gold or parable of the talents. Si Jesus ang nagsasabi nito sa Matthew chapter 25 verses 14 up to 30. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag. So si Jesus ang nagsasalita nito. Kausap niya yung mga tao, apostles, disciples niya, tsaka may iba pang mga tao nakikinig. So dun sa isa, 5 bags of gold, no? Or 5 talents. Dun sa isa, 2 bags of gold or 2 bags of talent. Tapos dun sa isa, 1 bag lang ng gold or 1 bag lang ng talent. Each according to his ability. So may kanya-kanya silang ability. Kaya magkakaiba sila ng value ng binigay sa kanilang gold or bags of gold or talents. And then he went on his journey. Yung lalaki. The man who had received the 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So yung 5 bags, yung may nagbigay sa kanya, yung binigay siya ng 5 bags ng gold, invest niya yon.
Kaya dumami ngayon yung pera niya, naging 5 bags. So, naging 10. 10 bags ang napunta sa kanya. Tapos, yung isa naman, so also, the one with 2 bags of gold gained 2 more. So, nadoble rin yung may 2 bags, nagkaroon siya ng 2 more, so naging 4 ang bags of gold na hawak niya ngayon. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. So, yung nakakuha ng 1 bag of gold, hindi niya ininvest. Okay? Hindi niya pinagana yung pera niya. Nagpunta lang siya sa isang lugar, tapos naghukay ng buta sa ground, at tinago lang niya yung pera niya doon. Tapos binigay sa kanya binigay sa kanya ng kanyang master. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. So, bumalik ngayon yung master. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. So, dumami ngayon yung pinagyayabang niya ngayon sa master niya, na yung 5 bags of gold niya, dumami pa, naging 10 bags yung hawak-hawak niya ngayon. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So natuwa yung master sa kanya. Kasi nga, yung gold niya, na-double niya, naging 10. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. Naging double rin, naging 4. Instead of 2 lang ang kanya, naging 4 na ngayon. Yung sa second na servant. Ito namang third servant, his master replied, hindi pa, sabi pa ng master, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So, same ang reply ng master dun sa dalawang tao. Dun sa binigyan ng 5 bags of gold, tsaka sa 2 bags of gold. Same ang reply sa kanila ng master nila. Well done, good and faithful servant. Ngayon dito sa isa, then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Sabi no, isang servant, alam ko na masipag ka masyado, na kung ano-anong ginagawa mo para lang magkaroon ka ng income. Natatakot ako. Kaya ang ginawa ko, itinago ko ngayon yung 1 bag of gold mo. Kaya andito pa rin ito yung 1 bag of gold mo. Sabi nung third servant. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with a banker so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So nagalit yung master do sa servant na hindi ininvest yung pera niya. Di sana ipinigay mo lang sa bangko, nilagay mo sa bangko para naman sana magkaroon ng interest. Pero anong ginawa mo? Ilagay mo sa ilalim ng lupa. Sabi ng master, kaya nang gagawin ko sa'yo, akin na yung bag of gold mo. Ibibigay dun sa may pinakamadaming bag of gold na, nung nagkaroon ng 10 bags of gold na. Dahil kung sino man ang meron, mas lalo pa siyang bibigyan. At kung sino ang wala,
kahit ano, tatanggalin sa kanya. At yung servant na yon, itatapon sa kadiliman, where there will be weeping and gnashing of teeth. So si Jesus ang nagkakakwento nito. Naiintindihan nyo ba? Ako, dati hindi ko rin naiintindihan to. Pero pinaintindi sa atin ngayon ni Almighty Father. Baka kayo sa yung iba naiintindihan nyo na, no? Kasi ako bago ko lang naiintindihan to. Yung bags of gold, yun yung narinig natin ang Word of God. Binigyan tayo ng isang magandang gift. Yun ang Word of God. Yung makita natin, yung malaman natin na si Jesus Christ ang Savior natin. Siya yung napakamahal. Okay? Kaya nga, gold. Inihahalin tulad sa gold. Si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Nung nakilala natin si Jesus Christ, nabigyan tayo ng bag of gold. Dahil sila ang tunay na kayamanan. Since nabigyan tayo ng Word of God, narinig natin ang Word of God, narinig natin ang salita niya, na-share sa atin. Yung na-share sa atin, dapat anong gagawin natin? Magbabasa tayo ng Bible. Yun ang investment. Magbabasa tayo ng Bible, kakausapin natin si Almighty Father, lagi tayong magpipray. Yun ang investment. Yun lang ang hinihingi sa atin ni Almighty Father. At iwasan natin ang mga kasalanan. Dahil pag gano'n ang ginagawa natin, nakakapag-invest tayo in heaven. Okay? Nakikita ni Almighty Father, natutuwa siya sa atin pag gano'n ang ginagawa natin. Lalo niya tayong minamahal. Mahal niya na tayo noon pa man, pero mas lalo pa rin niya tayong minamahal, pati na si Jesus Christ. Dahil nakikita nila yung pagpupunyagi natin, yung gusto natin talaga siyang makilala, yung gusto natin talagang papalapit sa kanila, ni Jesus Christ, sa Holy Spirit, tsaka kay Almighty Father. Kaya dapat lagi natin silang kausapin. Ngayon, kung narinig mo ang Word of God, tapos masaya ka sa una, no? Narinig mo ang Word of God, pero wala kang ginawa. Hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi mo sinusunod ang utos ni Almighty Father, hindi ka nagmamahal sa kapwa-tao mo, sinusunod mo pa rin ang layo mo, binaliwala mo ang narinig mong Word of God, binaliwala mo ang narinig mong good news, binaliwala mo ang salita ng Diyos. Kaya, anong mangyayari pag binaliwala natin? Pag binaliwala natin, malulose natin ang buhay natin at mapupunta tayo sa lugar na eternal damnation, where there will be weeping and gnashing of teeth. Napakabait ni Almighty Father, pinapaintindi niya sa atin to. Nai-invest natin ang sarili natin, ang buhay natin sa Kanya, kasi hindi tayo magsisisi. Kung sa mga investment nyo na may iba, di ba nag-invest kayo? Ngayon, panglupa lang yon. Okay? Para lang dito sa earth yon yung investment nyo. Mas importante ang investment natin in heaven. Yung pagpe-pray natin lagi. Pakikipag-usap kay Almighty Father kahit anong ginagawa natin. Tanggap niya yon, okay? Pero hindi mo siya siyempre makakausap kung kasalanan ang ginagawa mo. Kaya dapat lagi tayong malinis.
lagi nating susundin ang sinasabi ng master natin. Kasi servant tayo eh. Creation lang tayo ni Almighty Father na binigyan niya ng importansya. Kahit wala tayong kwentang tao, binigyan niya tayo ng importansya. Dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niya na magkaroon ng happy family in heaven with Jesus Christ, na kasama tayo mag-rule in Jesus Christ in heaven. Ang tunay na kayamanan si Almighty Father is Jesus Christ at ang Holy Spirit. Wala nang iba. Pag nawala tayo dito sa mundo na to, wala tayong madadala kahit isa, di ba? Si ano lang ang dala-dala natin? Kung paano tayo nabuhay dito sa lupa, ano ang dala-dala natin? Yung soul natin, yun lang ang dala-dala natin, hindi pa natin pag-aari, yun, creation lang tayo. Yung katawan natin, hiram lang to, okay? Lord, bakit yung hinahiram ko na katawan? Kahit pangit yung mga nahiram natin na katawan, importante tayo, maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Okay? Kasi nakatingin si Almighty Father sa puso natin. At nakikita niya yung willingness natin to love Him and to serve Him and to be with Jesus. Yun ang gusto ni Almighty Father na makita niya sa atin. Yung respect, yung respeto sila. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng parable of the talents. Thank you, Almighty Father. Dahil sa pagmamahal ni Almighty Father, ngayon ko lang naintindihan. Kasi kahit dati, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nun. Ngayon naintindihan ko na maliwanag na sa atin lahat. Kasi lagi kong inaano yon, lagi kong iniisip, ano ba yung parable of the talents? Talent ba yun? Yung talent kasi is unit ng money, dung time ni Jesus, kaya talent ang tawag. Okay. Dito na tayo sa 1 John chapter 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. Sabi ni John. Si John the Beloved. Sumusulat ako ngayon sa inyo para hindi kayo magkasala. Makikita nyo, no, yung form of writing ni Paul at saka ni John, magkaiba, no? Maramdaman nyo yung kanilang desire para ma-explain sa atin ang Word of God, para ma-explain sa atin yung pagmamahal ni Jesus Christ sa ni Almighty Father. Pero magkaiba sila ng way, kasi syempre magkaiba sila ng tao, magkaiba sila ng personality. Pero ang pareho nila is pareho nilang mahal si Almighty Father, pareho silang apostle, pareho nilang sinusunod ang utos ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Si Paul medyo strict siya, no? Strict na talagang gusto na talagang siksik sa utak natin. Pero ganoon din naman si si John. Pero si John naman is medyo hindi siya nagagalit. Hindi naman nagagalit si Paul sa mga sulat niya, kundi pinagsasabihan niya syempre yung mga na-share niya ng Word of God. Si Paul naman, yung sulat niya is malumanay kasi nga para sa ating lahat ito, although particularly yung Paul na para sa ating lahat ng mga Christians, followers of Christ. Pero makikita mo yung different ng kanilang personality sa pagsusulat nila. Ituloy natin, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin,
we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So, sabi dito ni Paul, sumusulat ako sa inyo para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala man, meron tayong mediator, may tagapaggitna, may advocate with the Father. Advocate natin kay Almighty Father. Sino yon? Si Jesus Christ, the righteous one. Si Jesus Christ lang ang binabanggit, wala nang iba. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Hindi lang para sa kasalanan ng mga Christians, kundi kasalanan ng buong mundo. Si Jesus Christ ang dapat na tawagin. Kasi righteous si Jesus Christ. Hindi siya nagkasala. Sa paningin ni Almighty Father, lahat ng ginawa ni Jesus Christ tama dahil sinusunod ni Jesus Christ si Almighty Father. Ituloy natin. We know that we have come to know Him if we keep His commands. So, alam natin na makikilala natin si Jesus Christ kung sinusunod natin ang kanyang mga pinag-uutos sa atin. Whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. Kung sino man ang nagsasabi na kilala niya si Jesus Christ, pero hindi naman niya sinusunod ang gusto ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father, sinungaling ang tao na yon. Ano bang pinag-uutos ni Jesus Christ sa ni Almighty Father? Iwasan natin ang kasalanan at yung isip natin wala na dapat sa mundo na to kundi ang isip natin na kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi na tayo nakafocus sa mundo na to. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. We must live as Jesus did. How did Jesus live in His world? Paano siya nabuhay ba dito sa mundo na to? Tayo na mga followers ni Christ, dapat mamuhay tayo kung paano namuhay si Jesus. Kasi siyang leader natin eh. Siyang savior natin. Kung paano siya namuhay, ganon din dapat tayo. Paano ba nabuhay? Namuhay si Jesus Christ ng humble. Humble siya. Hindi siya nagpayaman dito sa lupa. Puro pagmamahal siya. Minahal niya yung mga tao. Nirespeto niya yung mga tao. Kahit sino pa. Walang kinikilingan si Jesus Christ na pag mayaman ka, pasok ka na sa langit. Walang ganon si Jesus Christ. Pantay-pantay ang tingin ni Jesus Christ sa mga tao. Simpleng pamumuhay lang ang ginawa ni Jesus Christ. Alam niyo na siguro kung paano namuhay si Jesus Christ dito sa mundo, di ba? Hindi siya nanghihingi ng tithes, ha? Si Jesus Christ, never nanghihingi ng tithes. But a worker is worthy of his wage. Yun ang sabi ni Jesus Christ. May sweldo, pero hindi nanghihingi ng tithes. Okay? May mga offerings sa kanila. Inuulit ko lang, may mga offerings. Pero hindi ipinagsisiksikan ni Jesus Christ yun. Dahil si Jesus Christ, nagtitiwala siya kay Almighty Father. Na si Jesus Christ, na si Almighty Father, ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ni Jesus Christ. So, ganoon din tayo. Si Almighty Father, ang magbibigay ng pangangailangan natin through the power of the Holy Spirit.
Dear friends, I am not writing you a new command, but an old one, which you have had since the beginning. The old command is the message you have heard. Yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. So sabi dito ni John, mga kaibigan, hindi na bago yung tinuturo ko sa inyo. Luma na to. Kasi simula't simula pa, ganun ang utos sa atin ni Almighty Father. At ang magmamahalan sa bawat isa. Kasi yun ang utos niya noon pa man, di ba? Magmamahalan si Almighty Father sa Old Testament. Pero sa ngayon, I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Nakikita na natin ang liwanag na maningning. Yung liwanag ay nagniningning. Nawala na ang kadiliman. Kasi ang katotohanan ay laging mabubunyag sa liwanag. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. So, kung meron tayong galit sa mga ka-brothers natin or ka-sisters natin or sa ibang mga tao, nasa darkness pa rin tayo. Kung hate natin ang brother or sister natin, nasa darkness pa rin tayo. Pero kung may pagkakasala yung brother or sister mo, pagsasabihan natin, okay? Hindi natin i-chismis. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. Sino ba yung mga brothers and sisters natin? Kahit kadugo natin o hindi ating kadugo. Manamahal dapat natin ang mga tao. Hindi natin kinaiinggitan, hindi natin i-chismis, hindi natin binabastos. Hindi natin sinisiraan, hindi natin itinutulak sa kapahamakan, hindi natin pinagyayabangan, hindi natin inaabuso, hindi natin ginagamit. Yun ang pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi natin ginagamit, kundi minamahal. Okay? Baka ang narinig nyo lang yung gamit, inaabuso. May karugtong nyo, hindi. Okay? Hindi natin ginagamit, hindi natin inaabuso, hindi natin kinaiinggitan, hindi natin chismis. Hindi tayo nakikipagkompetensya, hindi binabastos, hindi. Okay? May hindi yon, hindi. Pero kung may problema kayo sa brothers and sisters ninyo, pagsabihan ninyo ng diretso. Ganon dapat, diretso ang usapan. Kasi pag sa talikod, slander yon. Okay? Ide-diretso mo dapat. Kasi lahat naman na papag-usapan ng maayos ng diretso. May mga tao lang na hindi diretso makipag-usap. Ayaw nila ng diretso makipag-usap. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw makipag-usap ng diretso. Gusto yung patagupa, ang kwentuhan. Dapat magharap-harapan na lang para mas maliwanag. No? Kasi yung iba takot sa katotohanan. Kaya hindi nila kayang makipag
makipag-usap ng harapan. Kaya ang kaya lang nila, pag wala lang yung kinaiinisan nila, or kinaawayan nila, sa talikod nila, inaaway. Kaya talikod nila inaaway kasi duwag sila. Alam nilang mali sila, kaya sa talikod nila inaaway. Kasi pag harapan nilang inaaway, or harapan nilang, ano bang tawag doon? Nakipagdiskusyon sila ng harapan, yung mga taong duwag, kasi alam nila mali sila. Ngayon, yung mga taong nasa liwanag na alam nila ang tama, alam nila yung bukas na yung isip nila, kaya nilang makipag-usap ng maayos, ng harapan, ng walang takot. Kasi alam ng mga tao na yun na hindi sila magsisinungaling dahil alam nila yung kung ano yung katotohanan. Diretso natin sa verse 12. I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Ito ang kanyang dahilan daw ni John kung ba't siya nagsusulat para sa mga followers of Christ. So tatlong age bracket ang binanggit ni John dito. Okay? Puro si John to, kasi minsan baka mabanggit ko si Paul, nasanay na ako na si Paul lagi. Kaya ito bago kasi na si John. So si John John. I'm writing to you, kaya nga ito ang tatlong age bracket, okay? Ang sinulat ni John para dear children, okay? Sa children, sa fathers, at saka sa young men. Baka magtaka kayo, bakit wala yung mga babae? May young men, ba't walang young women? Ba't may fathers, walang mothers? Kasi, yung mga babae at yung mga bata is under sila ng mga fathers nila. Okay? Yung young men, hindi natin alam, baka may mga asawa na rin to. Kaya under yung mga asawa na babae at saka yung mga bata. Di ba pag gumagawa ng lineage dito sa Bible, puro ang binabanggit is yung mga fathers. Okay? Adam begot Cain, Abel, ganun. Puro tatay ang binabanggit, no? Madalang banggitin ang babae. Pero pag yung lineage si Jesus Christ, walang binabanggit na babae, puro mga lalaki. Kasi nga, ang mga babae is under ng mga lalaki. Alam niyo kung ba't nangyari yun, di ba? Nung kay Eva. Pero maganda, may importansya naman ang ginawa ng mga babae kasi sila yung nagpapalaki sa mga anak nila para maging isang matapang na lalaki, okay, or maayos na tao. So maganda yung role ng mga babae. Hindi lang nakikita ng ibang mga babae yon, pero napakaganda ang role ng mga babae. Ibang babae, di ba, ang nagtuturo sa mga anak nila sa bahay habang nagtatrabaho yung mga tatay nila. Di ba ganun doon? Kahit ngayon, di ba, may mga ganon. Kaya maganda yung role ng mga babae. Tsaka, di ba, mga effective teachers sa school, di ba, mga babae? Oh. Magaling kasing magaling magsalita yung mga babae, magaling mag-explain. Hindi dahil sa babae ako, no, kundi yung pag may mga classmate ako na matatalino, yung
malalaman ko yung nanay nila teacher. Ba't ganon? Yung classmate ko no, na may kaklase akong lalaki no, ang nanay niya, ang talino niya, ang nanay niya teacher. O yung isa kong classmate, si Joy, nanay niya rin, teacher. So, matatalino yung mga babae talaga kasi nga, at yung mga batang lalaki, kasi nga, ang nagtuturo sa kanila yung nanay. So, maganda ang role ng mga mothers. Kahit hindi sila nababanggit dito sa Bible. Dahil ang treasure naman ng mga nanay is yung mga anak naman nila, 'di ba? Na pag naging successful yung anak nila, masaya yung mga nanay doon. Or 'di ba, gaya dito sa Bible, yung naging maayos yung buhay ni sino ba? Yung naging maayos yung buhay ni Jacob, ganun dahil do sa nanay niya, ganun, okay? Kaya wag magtatampo yung mga babae. Kaya dito, ang binabanggit ni John dito, yung mga lalaki. 3 beses niyang, 3 age bracket ng mga lalaki to. Dear children, fathers, tsaka young men. Kaya pinagsasabihan ni John ang mga lalaki dito dahil sila ang head ng household. Sila ang decision maker. Pero kahit decision maker yung mga lalaki, di ba? Yung head ng household, na mamanipulate pa rin ng mga babae yung utak ng mga lalaki, no? Kasi nga, ang gagaling nga ng mga babae. Kaya nga, ginawa na nga silang subordinate ni Almighty Father. Kasi kahit hindi naman sila ka-level ng mga lalaki, kaya pa rin nilang i-manipulate ng mga lalaki. Na, kaya, pinagsasabihan kaya inilagay ni Almighty Father yung mga babae na subordinate. Kasi pag ginawang equal pa, edi mas lalong wala nang nangyari sa mga lalaki. No. Samantalang yung lalaki naman, ang unang create ni Almighty Father. Okay? At si Eva ang unang nagkasala dahil, alam niyo na, di ba? Tingnan natin sa ibang mga video, no? Nandyan lang yan, ang dami nating video. Ituloy natin na, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So, di ba, kaya nga dito sa pinagbinasa natin na parable of the talents or parable of the bag of golds, ang gagawin natin para mag-increase yung investment natin, or mag-increase yung pagmamahal natin kay Almighty Father, lalo natin siya makilala. Itong sinasabi ni John, wag natin mahalin ang mundo na to. Kasi kung mahal natin ang mundo na to, ang mas inuuna natin, yung mundo na to kaysa kay Almighty Father. Ano ba ibig sabihin na may inuuna tong mundo na to? Minamahal tong mundo na to? Ano bang ibig sabihin nun? Fame, fortune, at saka yung ganun ang pagmamahal sa mundo, yung gusto mo lagi kang sikat, lagi kang bida, lahat nasa'yo, lahat dito sa mundo na to, swapang ka, lahat ng kasalanan nasa'yo na, yun ang pagmamahal sa mundo na to. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. So, ano ba yung lust of the flesh? Yung lust of the flesh na tinatawag dito ng mga kasalanan, inano na ni John, no? Inano na niya, isinama na niya sa tatlong klase ng kasalanan. Yung kasalanan ng mundo, 3 klase, no? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ano ba yung lust of the eyes? Yung lust of the eyes, yung naiinggit ka na sa kapwa-tao mo.
Yun yung lust of the eyes. Yung gusto mo na, yung pera. Yung mga nakikita ng mata mo, yun ang gusto mo. Ninanais mong makuha yun, yung mga kinaingitan mo, yung pinagseselosan mo, or yung mga bagay na nakikita mong maningning, yun yung lust of the eyes. Yung lust of the flesh naman, yun yung evil thoughts, homosexuality, fornication, adultery, men who have sex with men. Yun naman yun. Yung sa flesh naman yun, yung sa katawan ng tao. Ngayon, ano naman yung pride of life? Yung pride of life naman is yung gusto mong laging masunod ang gusto mo sa buhay mo. Okay? Yung selfish ka, greedy ka, arrogant ka, swindler ka, para lahat nasa yun na. Yon ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Hindi, itong mga to, mga kasalanan to, hindi to syempre galing kay Almighty Father. Kasi lahat ng nandito sa mundo na to, although si Almighty Father ang nag-create ng mundo na to, dito lang tayo na ilagay as a testing site para malaman ni Almighty Father kung karapat dapat tayong mapunta sa kaharian niya in heaven. Testing site, nasa testing site tayo. Kasi gusto niya tayong makasama in heaven. Kaya ang kailangan para makasama niya tayo in heaven, malinis tayo, alam na natin ang gagawin natin, faithful tayo sa Kanya para makasama siya in heaven. Alam na natin no, yung circle of life natin, na yung galing tayo kay Almighty Father, flames of fire tayo, mas mababa tayo sa mga angels. So, nung naging tao tayo, mas naging angat na tayo sa mga angels kasi si Jesus Christ bumaba dito sa lupa para i-save tayo sa ating mga kasalanan, patawarin tayo at dalhin tayo sa langit to rule with them in heaven. Ngayon, inuulit ko lang, yung mga angels walang karapatan na mag-rule with Jesus Christ in heaven kasi yung mga angels for life silang angels. Okay? Forever silang angels. Kaya nga nagwala nga si Satanas, di ba? Si Lucifer na naging Satanas, nagwala siya. Bakit yung mga flames of fire lang na mas angat pa kaming dati, ngayon gagawin mong tao, tapos magiging angat pa sa amin, magro-rule kay Jesus in heaven? Bakit kaming mga angel, wala ba kaming karapatan? So nagwala si Satanas nun, sumama yung mga iba pang mga angels na inimpluwensyahan ni Satanas or ni Lucifer. Ngayon, nandito ngayon, kasama natin sa lupa, si Satanas at si Lucifer, although hindi natin sila nakikita, nandito sila, ini-influensya nila tayo na magkasala. Para mapalayo kay Almighty Father, para mapunta sa impyerno, doon ang lugar ng mga demonyo. Ni Lucifer, sa impyerno, gusto niya tayong dali sa impyerno para malungkot si Almighty Father. Kaya dapat mapagtugumpayan natin ang lahat ng mga trials and temptations and sufferings na pinagdadaanan natin para makasama natin si Almighty Father, yung tunay na tatay natin, at makukuha natin yung kalakasan na yun kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ na yung naging way, mediator, advocate natin to our Almighty Father. At since nasa langit na si Jesus Christ, yung Holy Spirit ang pinababa niya sa atin para ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin sa araw-araw, sa buhay natin. Lagi nakatingin si Almighty Father sa atin, lagi nakatingin si Jesus Christ sa atin. Lahat ng mga kasama ni Almighty Father at ni Jesus Christ, nakatingin sila sa atin. Chini-cheer nila tayo.
Okay, kaya niya yan. Okay? So, yung mga nauna na sa atin, na mga Christians, na fellow Christians, fellow followers of Christ, nasa langit na sila, cheer nila tayo. So, sinasabi na, kaya niya, sundin niyo lang si Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus Christ, mapagtatagumpayan ninyo ang lahat. Marami nagmamahal sa atin. Kung follower ka ni Christ, sa tingin mo wala nagmamahal sa'yo. Marami nagmamahal sa'yo sa langit. Hindi lang natin sila nakikita, pero nagmamahal sila sa atin. Kasama sila ni Almighty Father. Yun ang totoong pamilya natin. Tatay natin si Almighty Father. Dear children, this is the last hour. Tuloy natin, verse 18. Mahaba pa pala. Verse 18. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Sabi ni John, yung Antichrist parating na. Sino ba yung Antichrist? Yung mga ayaw kay Jesus Christ. So, nung time ni Jesus Christ, may Antichrist, yung mga umaayaw, okay? Yung mga umaayaw, yung mga nagre-reject kay Jesus Christ. So, nang namatay si Jesus Christ, nagpunta na sa langit si Jesus Christ. Ngayon, yung mga Antichrist, meron pa din, yun yung mga nagpaparusa sa mga apostles, sa mga disciples, up to now. May mga Antichrist pa rin na pinapersecute ang mga Christians. Kung hindi sila naniniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father, they are called Antichrists. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they have belonged to us, they would have remained with us. But their going show that none of them belonged to us. Kung sino man ang dati nating kasama ng mga Christians at nawala na sa pagiging Christian, hindi natin kasi sila kasama, ibig sabihin, una pa lang, hindi na talaga sila kay Christ. Okay? Una pa lang, hindi na sila kay Christ. Kaya nga, dito sabi, for if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Kahit na inaaway tayo ng mga tao, pinapersecute tayo ng mga tao, ayaw nila na magsalita tayo ng Word of God eh. Ayaw nilang i-share natin sa public ang salita ng Diyos, nagagalit sila. Maraming nagagalit. Alam niyo kung sino yung mga nagagalit na yun? Yun yung mga Antichrist, ayaw nila kay Jesus Christ. Kung ayaw nila kay Jesus Christ, sino ang namamayani sa kanila? Sino ang nasa puso nila? Hindi si Christ, hindi si Almighty Father. Sino? Ito natin verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Tayo, na mga followers ni Christ, we are anointed by the Almighty Father. Nasa sa atin ang Holy Spirit. Iduloy natin, sinasabi dito ni John, I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Sinasabi ko sa inyo ito, nagsusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi nyo alam ang katotohanan, pero sinasabi ko sa inyo ito dahil alam ninyo ang katotohanan, at dahil doon, walang kasinungalingan ang nanggagaling sa katotohanan. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. So, sino ang sinungaling? Yung nagde-deny na si Jesus Christ ang Messiah. Yung nagde-deny na si Jesus Christ ang Savior. Ang nagde-deny na si Jesus Christ ay God.
Yon ang Antichrist. Hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ na God. Although ina-acknowledge nila na anak si Jesus Christ ni Almighty Father, but there are some Christians that they say that Jesus Christ is not a God. Jesus Christ is God. Kasi ibinigay na lahat ni Almighty Father kay Jesus Christ. Nasa sa kamay na lahat ni Jesus Christ. Kasi kaya nga sa Book of Revelation, si Jesus Christ ang magja-judge sa mga tao. Siya ang nandun sa Book of Revelation. Si Jesus Christ. Siya yung bababa dito para i-judge yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Kasi nga, ibinigay na ni Almighty Father ang power niya, lahat ng power niya. Kaya nga, seated at the right hand of God, ka-level na niya si Almighty Father. Si Jesus Christ. Kaya kung dinedeny natin na si Jesus Christ ay ang Savior, dinedeny natin na God si Jesus Christ, Antichrist ka. Kahit naniniwala ka kay Almighty Father, pero hindi mo naman pinaniniwalaan si Jesus Christ, Antichrist ka. Okay? Kaya nga Antichrist eh. Hindi mo gusto si Christ. Against ka kay Christ. Kaya hindi mo masasabi na Christian ka. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Package. Okay? Si Jesus Christ at si Almighty Father. Package sila. Kaya nga, no one who denies the Son has the Father, and whoever acknowledges the Son has the Father also. Package. Mag-ama. Si Almighty Father at si Jesus Christ. At kaya tayo mag-reign kasama ni Jesus Christ is because sinave tayo ni Jesus Christ at tagapagmana tayo ni Almighty Father at nasave tayo dahil kay Jesus Christ. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, eternal life. Eternal life. Hindi na natin kailangan pang uminom ng gamot na pangpahaba ng buhay, yung fountain of youth, yung ika-cryogenic ka. Alam mo ba yung cryogenic? Ilalagay ka sa isang i-freeze yung katawan mo, tapos pag after some time, pag dumating na yung after 100 years, gusto mong mabuhay doon, ito-thaw yung katawan mo magiging hindi na natin kailangan yun. Papakahirap pa. Ano lang ang gagawin? Magtiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Eternal life in heaven. Mga tagapagmana tayo. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from Him remains in you. You do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Sabi ni John, sumusulat ako sa inyo, yung dahil may mga tao na inililigaw kayo ng landas. Pero kayo, anointed kayo ng Holy Spirit na na-receive nyo galing kay Jesus Christ. Hindi na ninyo kailangan pa ng kahit sino na magturo sa inyo. Kasi anointed na kayo. Pag anointed tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, yung Holy Spirit nasa atin, may intindihan natin ng Bible.
maiintindihan natin ang buhay, maiintindihan natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Kasi nahanap na natin siya, gising na tayo. Kaya nga tita, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, hindi peke, just as it has taught you, remain in Him. Gaya ng itinuro sa inyo, manatili kayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Manatili tayo kay Jesus Christ. Manatili tayo kay Almighty Father. Hingin natin ang kalakasan nila, ang Holy Spirit, para mapagtagumpayan natin ang lahat. Para hindi tayo mapahiya sa pag dumating si Jesus Christ. Pag kinuha na niya tayo, hindi tayo mapapahiya. Gaya nga nung dito sa parable of the talents, confident yung isang nabigyan ng 5 talents, di ba? Confident siya. Di ba sabi niya, ito ang 5 talents or 5 bags of gold. Napadami ko po, master, ito oh. Naging 10 bags. Yung 5 bags of gold na binigay mo. Confident, di ba? Yung kinukwento ni Jesus Christ. Kaya tayo din, magiging confident din tayo, Almighty Father. Ganon, no? Yung pagiging confident, hindi naman yun yung pagiging isang mayabang, kundi confident ka na alam mo na nagtitiwala ka kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pero nandun pa rin yung respect and love. Ito na natin, verse 29. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Kung sino yung gumagawa ng tama, yun ang pinanganak, who has been born of Him. Yun ang ipinanganak na, yun ang talagang kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kung sino yung gumagawa ng tama. Kasi if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Kung sino ang gumagawa ng tama. Ano ba yung paggagawa ng tama? Ano ba yung paggagawa ng right or righteous? Paano bang maging righteous? Nasa sa atin babalik na naman tayo sa sinabi ni Paul. Nasa sa atin ang fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nasa sa atin din ang gifts of the Holy Spirit. May faith tayo, knowledge tayo, may wisdom tayo. Meron tayong gift of healing na yung ibang mga tao kaya mong tulungan. Okay? Natutulungan mo sa tulong ni Almighty Father, tsaka ng Holy Spirit, tsaka ng Jesus Christ. Yung healing, iba-ibang klaseng healing naman yan. Hindi lang yan yung ginagamot mo, iinumin mo ng gamot. Yung healing, it's healing of the heart, healing of the mind. Maraming klaseng healing, okay? Hindi lang physical healing yun. Ipinapractice natin yung mga sinasabi ng mga apostles at disciples ni Jesus Christ, yung mga nagsulat ng Bible. Kasi itong Bible is inspired by the Holy Spirit. Okay? Ano ba yung gifts of the Holy Spirit? Speaking in tongues, translation of speaking in tongues, miracles, prophecy, distinguishing different kinds of spirit. So, alam na natin, paulit-ulit lang ang sinasabi ni kaisa ni Paul si John. Kahit hindi magkasama lagi si Paul at si John, ilang beses lang ba sila nagkita? 2 beses lang ba nagkita si Paul at si John? Kahit ganun ang pagkikita nila, hindi sila close, no? Pero yung Holy Spirit na kay John,
Yun din ang Holy Spirit na kay Paul. Kaya, yung sinasabi nila dito sa Bible is sumasakto, nagko-coincide, nagme-mesh, nagme-merge, nagsasama. Okay? Kasi iisa lang ang Holy Spirit. Iisa lang ang tatay natin, si Almighty Father. Iisa lang si Jesus Christ. Kaya, ang buong Bible, buo. Nagpapasalamat ako na totoo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit, kasi madami akong natututunan. Hindi ko matututunan ang mga bagay na to. Kung wala ako sa kanila, hindi ko matututunan. Hindi ko malalaman. Nagpapasalamat ako sa mga na-experience ko ng mga trials and sufferings, tribulations. Kasi nang dahil doon, natuto ako, nakilala ko si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kaya sinishare ko sa inyo, binabasahan ko kayo ng Bible. Baka kasi hindi nyo rin alam. Pero ngayon maliwanag na sa atin lahat. Dahil mahal na mahal tayo ni Almighty Father, hindi niya tayo iiwan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pag nawawalan tayo ng faith, naghihina tayo, kausapan natin lagi si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Pakinggan natin ang boses nila. Minsan, may times na manahimik tayo. Kaya niyo bang manahimik? Yung manahimik lang kayo, ganon. Ha? Kaya niyo ba yun? Alam niyo bang ibig sabihin ko ng manahimik? Yung wag ka mag-internet, wag ka manood ng TV. Manahimik ka lang, ganon. Kung may naiisip ka, kausapin mo si Almighty Father, ganon. Kasi tatay natin siya. Okay? Mahal na mahal tayo nila. Lalo-lalo na si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.